nakakaranas po kayo na para po kayong inaatake ng pamilya ninyo. Nakakaranas po kayo mga kapatid ng kagipitan sa buhay. Ito po bagay na pansinin nyo. Kapag naglilingkod po kayo at nakakaranas po kayo ng tinatawag na pagsubok o yung pagtitiis, tatandaan po ninyo ano po ba yung pagsubok na sinasabi ng Biblia at pagtitiis? Ito po yung sitwasyon na namimili ka. Ibig sabihin, kapag pinili mo ang Diyos, ang pagkain mo apektado, at trabaho mo apektado. Nakakaranas kayo niyan? May mga tao po na pinipili na lamang po nilang iwan ang paglilingkod dahil sa pangangailangan. Dahil po sa matinding kagipitan. Nakita ninyo iniiwan ang Panginoon at ang paglilingkod dahil sa matinding pangangailangan at kagipitan, etc. At may mga tao naman po mga kapatid, naghihirap, nagtitiis, napapagod, naghihilagpis dahil pinipili nila na manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alin tayo mga kapatid sa mga taong ito? Kasi, mga kapatid, tatandaan niyo po, ang sulit na pagsubok na galing sa Panginoon, yung tipong, marami sa atin dito, mga rider, yung tipong pinipili mong magsimba kahit na masakit na sa bulsa. Bakit? Ba't ko sinasabing masakit sa bulsa? Dahil alam mo kapag hindi ka bumiyahe, wala kang pera at wala kang pambili ng kakainin ninyo. Pero pinipili mo na maglingkod sa Panginoon. Yan po mga kapatid ay problema at pagsubok. Tinitest ka ng Diyos sa mabuting paraan at kailangang maipasa mo. Ngayon po mga kapatid, may mga hindi mananampalataya, hindi po nila pinapahalagahan ang araw ng pagsamba dahil sa kanilang pangangailangan. Hindi naintindihan ng mundong ito na ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na may likha ng buhay mo, ang siya nagbibigay at tumutustos ng pangangailangan mo. Ang problema sa ating mga kapatid, maliit ang tingin natin sa Panginoon. Nakakalimutan po ng tao na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kahit na bumiyahe ka dyan, isang lang ng Panginoon mga kapatid, pwede ka nang mabura sa mapa. Ang buhay natin, hindi po natin hawak. Kahit mayaman ka pa, kahit ikaw pa pinakamayamang tao sa buong mundo, kapag ang Diyos ay nagpasya na kukunin ang buhay mo, wala kang magagawa. Kaya ano gusto ninyo mga kapatid? Ano gusto mo natin gawin? Maghirap tayo na sumusunod sa Diyos o maghirap tayo mga kapatid na hindi tayo sumusunod sa Diyos? Kasi yung mga tao hindi mananampalataya, hindi na yan mag-iisip ng patungkol sa Diyos. Hindi nga rin niya nag-iisip patungkol sa langit Hindi rin niya nag-iisip ng sarili nilang kaligtasan. Ang gusto po ng tao sa ating panahon, kung paano kumita ng pera, kung paano sisikat, kung paano niya makukuha lahat ng bagay na gusto niya. Paano niya makukuha ang atensyon na lahat ng gusto niya mga kapatid. Ganyan po ang tao. Pero ang tao po ng Diyos mga kapatid, kahit naghihirap yan, makikita mo pa rin nakangiti yan. Minsan sasabihin pa ng kapitbahay, bakit bumiyahe ka na, ang lakas-lakas ng linggo? Bumiyahe ka, may intindihan naman yan ng Diyos. Mali yan mga. Alam nyo, yung commitment ninyo, ang isang malaking impluwensya para makakuha ng atensyon ng Diyos. Kasi pagka kayo po ay naghihirap, pinipili nyo pa rin sumimba. Kahit na alam ninyo, pag pinili nyo yung oras na yung malaki ang mawawala sa inyo, pinili nyo yung Diyos mga kapatid, matuwid po ang Diyos. Mga pintong nakabukas o mga pintong nakasara, kayang buksan ng Diyos para pagpalain ka. Wala pang taong pinili ang Diyos, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagsubok, pinili ang Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Pero marami akong nakitang tao na pinabayaan ang paglilingkod nila sa Panginoon na naging hindi maganda ang kanilang buhay. Maglingkod ka man sa Diyos o hindi, ang pagsubok nandiyan pa rin.